Posible raw na i-lockdown ang Pilipinas kung makapasok na sa bansa at marami ang tamaan ng bago at mas nakakahawang variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Ayon yan mismo kay Pangulong Duterte. Hinigpitan na ang pagbabantay sa border sa Sulu Archipelago matapos ma-detect sa kalapit na Sabah ang isa pang bagong variant ng naturang virus. Nakatutok si Athena Imperial. Nakapasok na sa Sabah ang isang bagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19. Dahil malapit lang ang Sabah sa Sulu, nang hingi na ng tulong ang Sulu Provincial Government sa IATF para hindi makapasok sa kanilang teritoryo ang bagong COVID variant. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Duterte sa kanyang emergency meeting sa IATF at medical experts kagabi. Sulu Governor Abdo Sacortan on Friday told the Manila Times that he had instructed his staff to consult the task force on how best to handle the emerging situation. Sabah is less than 29 hours by boat from the Sulu Archipelago. What is very important in that area is really the control of the entry of people. Yes, Mr. President. Patrol Yeah. Maybe we should also ban the movement of people from Sabah to Sulu. Sabi ng World Health Organization, hindi ito ang variant ng virus na unang nakita sa United Kingdom. Gayunman, inalerto na raw ng National Task Force Against COVID-19 ang lahat ng paliparan sa bansa na ma-isolate ang lahat ng pasahero mula UK. Sa ngayon, isa sa mahigit 70 dumating sa bansa mula sa UK ang may COVID-19. Hindi patukoy kung ang virus ay katulad ng variant sa UK. Nasa New Clark City sa Tarlac ang mga pasahero at naka 14-day quarantine. Base sa report, 59 na ang mayroon ng test results, kung saan 53 ang negative. Ngunit may isa pong nagpositibo sa COVID at inaantabayanan natin ang 23 na natitirang resulta. Inaprubahan naman ng Pangulo ang rekomendasyon ng DOH at health experts na gawing mandatory ang pagtapos sa 14-day quarantine period sa New Clark City. Ang hanggang December 31 lang dapat na travel ban sa mga flight mula UK kasama na ang mga eroplanong dumaan lang sa UK, extended ng 2 pang linggo. Magpapatupad naman daw ng travel ban sa ibang bansa kung nasa community transmission level na ang new variant doon. Ayon sa health experts, hindi naman kailangang mag-lockdown. Kailangan lang daw na ipatupad at sundin ang minimum health standards. Siguro we would like to also to clarify, no, the mode of transmission remains the same, respiratory droplet, and this virus, we expect the mutations. So to impose a lockdown or travel restriction will not be sustainable in the long run. The WHO recommendation for now is not to restrict travel, but to ensure that our public health interventions are in place and that the country is ready to mitigate any event that the transmissibility or this new strain will come into the country. Giit pa ng health experts, mahalagang palakasin at ponduhan ang genomic sequencing at biosurveillance, hindi lang sa mga dumating sa Pilipinas galing sa bansang may new variant ng COVID, kundi pati na sa mga lugar kung saan tumaas ang COVID cases. We have to bear in mind that the mutations, as was already repeatedly mentioned by the medical experts, will not only happen from outside of the Philippines, but can also happen within the country, independent of what is happening outside of the country by virtue of burden of disease, infection. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras.